Breaking news mga kababayan, nako po, eto na. Dating senador Gregorio Honasan na namuno sa kudita noon sa panahon ni Cory Aquino. May pasabog po na kinagulantang ng palasyo. Nataranta ang Malacanang. Mga tangalista, bobolista, nag-iiyakan mga kababayan ko. Nako po, pakinggan po natin ang balita kay General Macañas na ikatataranta mismo ng mga tangalista dito. Ang napipintong pagbabalik ng mga Duterte, eto na. Naku po, makakagulantang nga ito. Mga nag-iiyakan na po mga kababayan talagang napapaluhod na sa sobrang lungkot. Araw mga kaibigan, bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Samar Western Vlogger is in Manila. Payag ito ni dating Senador Gringo Honasan tungkol sa pagbabalik ng isa na namang Duterte sa Malacanang. Okay. Sabi ni Gringo, sa mga Duterte ko nakita ang magandang pamumuno sa ating bansa. Kaya si Inday Sara Duterte ang solusyon. Mas makabubuti kung ibalik natin ang mga Duterte sa Malacanang. Okay, so dating Senador Honasan sinabing sa mga Duterte niya nakita ang magandang pamumuno sa pamahalaan, kaya nararapat lang daw na maibalik ang mga Duterte sa Malacanang, kaya pabor siya na si VP Sara Duterte ang susunod na Pangulo ng Pilipinas. Okay. So, people who reacted, walang nakalagay nga number dito, kailang halos lahat like at love ang marami dito. Ayan mga kababayan ko, napakatindi ng mga pasabog na ito. Talagang magugulantang talaga pati si BBM. Kilala niyo naman si Gregorio Honasan na namuno ng military coup nung panahon ni Cory Aquino, kung hindi ako nagkakamali. Talagang matindi pag ito nagsalita. Matindi yung tama. Talagang gugulong ka sa flooring pag tinamaan ka ng pasabog ni Gregorio Honasan. Grabe. Pati ako tumaas yung balahibo ko mga kababayan ko pag ito nagsasalita, talagang credible mga kababayan ko. Siya na mismo ang nagsabi. Kita nyo mga kababayan iba talaga itong mga Duterte. May kamay na bakal, kinakatakutan, at talaga yung tiwala ng taong bayan ay sumasabog sa sobrang taas ang kanyang survey sa trust rating bago bumaba si Tatay Digong. Sumasabog na 95% plus ang kanyang grado. Ngayon, negative 47 na. Mga kababayan ko, tuloy pa natin itong sinasabi ni General Macañas na kinikilabutan na yung mga dito, mga tangalista. Hindi na maamin. Yun, like at love. And then comments. Daming comments na magaganda. Wait lang mga kababayan, hanapin nga natin itong post ni Gregorio Honasan. Legit ba ito? Gregorio, ito po mga kababayan, Gregorio Honasan. Ito po mga kababayan Honasan. Ito po. Gregorio Honasan po, ito. Ito. Mga kababayan ko, ang kanyang legit na FB. Ito po. Ito ang kanyang mga pasabog. Nasaan ba yung sinabi ni Gregorio Honasan dito?
mga kababayan ko. Hanapin lang natin kung ito ay makikita natin para masabi natin na talagang meron talaga. Ito po, mga kababayan ko. Ito po. Former Senator Gringo Honasan express his support. Ito for the Iglesia ni Cristo Community Rallies for Peace Rallying Unity. Hindi ko makita yung kanyang post, mga kababayan. Mga kababayan ko. Hindi natin makita yung kanyang post dito. Pero at least, meron naman tayong source, mga kababayan, kay General Macañas. Ito po, panoorin po natin. Arduba, tama gyud ka sir. Violeta Nimeno, tama po sir Gringo. Mail score ikunar. Ayaw ana sir kay masakitan si BBM og si Risa. Haha bitaw. Basta dugong Bisaya, Duterte best ever. Okay. GR5 De Los Reyes, tama ka dyan. Jack Lito Espinosa, tama ka po, Sir Gringo. Corazon Bilguera, hanga pa naman ako nung una sa iyo. This Christmas. So yan po, mga kababayan, anong sinasabi ng mga komento dito? Dilawan supporter ako ng 3 dekada pero Duterte ko nakita ang good governance. Grabe, sabi ni Fulgencio Rosete. Salamat, Senator Honasan. Malinaw ang mata mo. BP Sara next president. Grabe, nag-iiyakan na yung mga tangalista. Agree, Senador Honasan. Very well said. Mabuhay ka! Hala ka. Mga kababayan ko, tuwang-tuwa yung mga nagmamahal kay Tatay Digong dito. Ano pa sinasabi dito? Duterte ang dapat sa palasyo, tunay na mga katao, makabayan at malasakit. Sa sambay ng Pilipino, hindi gaya ng polboron. Bulsa lang ng bulsa. Hala ka. DDS forever solid, sabi ni Art Castellanes. Correct ka dyan, Senator Honasan. Idol talaga kita. Grabe talaga mga pasabog na mga kababayan natin dito, mga kababayan. Nag-iiyakan na ang mga bobolista dito. Ituloy pa natin ang magandang balitang ito. Talagang nagkautot-utot na. Nagkautot-utot na ang mga kalaban dito. Ito po. Salvacion de Guzman, hindi pwede palitan si Marcos. Ayaw ng taong bayan sa Duterte. PBBM kami. Ayan. Iba naman. Rosel Aligado, tama, Sir Gringo. Ernesto Balaba, correct, tama, Sir Gringo. Neneng Nanales, tama ka dyan, former senator. Okay, so, ang mga kakamping, ang mga Marcos loyalists, aborido ngayon, paano nila tatalunin si BP Sara. Sinasabi nila na ngayong 2026 ang last chance nila para talunin si BP Sara through impeachment. Pag hindi daw nila matanggal si BP Sara sa pwesto through impeachment, wala na sila. Game over. Si si Trillanes nga, mga kababayan, meron siyang sinabi kung hindi magkakaisa itong Bangagan, Dilawan, Pinklista, Bayalista, itong mga Kumagista, Kabigista, Bayadlista, mga Tangalista, kung hindi kayo mag-join force, kung hindi nyo kaya si Sara Duterte, yari na. Ito na ang napipintong mag-alsa balutan na kayo. Kasi pag nandyan ang kamay na bakal,
Tapos na ang laban. PRRD, welcome back. Yari na, mga kababayan ko. Yan po ang sinasabi ni General Macañas. Kaya nananawagan sina Trillanes, sina Ronald Llamas, sino pa yung mga kakampinks na makipag-isa daw sila sa Marcos Camp para magkaroon ng parang unity team. Ang bagong unity team ngayon, hindi na yung Marcos Duterte. Marcos Dilawan kakamping na ang unity team sa 2028. Ngayon nga mga kababayan, binibira na po ni BBM itong si Tambaloslos na meron daw possible na link kay Diskaya. Kita nyo, binabanatan na po yung magpinsan mukhang nagkakagatan na. Si Pinky Lacson na boy pasabog dati pinagtatanggol, pero ngayon mga kababayan, tila may maliwanag daw na sikat ng araw na nagkokonekta dito kay Sara Diskaya at dito kay Tamba. Alaka. Kasi nga, mga kababayan, lahat po ng kanilang mga palabas, mga kwentong barbero na sinasabi nila, yan po yung mga komento ha, hindi ako may sabi, ay hindi po naniniwala ang taong bayan kahit anong gawin nilang pangbubudol. Kasi nga, gising na po ang mga Pilipino. Kita nyo, sinuhulan daw sila. Yung dalawang brothers daw. Sinuhulan daw sila ng 2 billion. Hindi daw nila tinanggap. Kasi nga, hindi daw mababayaran ng kalayaan ng pera. Totoo kaya ito? O ito'y palabas lang? Kung totoo, edi ilabas mo ang pangalan at di nyo hinuli ito. Yan po ang sinasabi na nakakaduda, sabi ng mga taong bayan. Tuloy pa natin. So, good luck sa inyong gagawin. Sa lahat ng gustong ma-impeach si VP Sara, lalo na ang mga makakaliwa, galingan ninyo. Dahil pag hindi nyo nga natanggal ngayong taon si VP Sara, agree ako yung sinasabi ni na Ronald Llamas at Trillanes na by 2027, wala na talaga. Unstoppable na si VP Sara. Kasi ang tinitignan ng mga politiko, ang taong bayan, ay ang eleksyon niya. Even up to now, malabo. Marami ng mga kongresista na nagsasabi malabo na ang impeachment ni VP Sara. Bakit? Una, kay Congressman Toby Chanco, sabi niya, walang incentive ngayon. Hindi katulad nung last year, bawat perma ay mayroong kapalit na pundo. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Mga tangalista, bobolista, maligulista kayo. Kasi nga, hindi pa kayo nahihimas-masan. Abay, si Manang Claire daw sa Auntie Claire, tatakbo daw na senador. Hoy, Auntie Claire, mahiya-hiya ka sa balat mo. Tatakbo ka ng senador? Ganyan ang mga bali-balita mo? Tignan nyo mga kababayan, idinemanda lang ni Lebiste, aba tatakbo na daw na senador. Ginagamit daw ni Lebiste itong si Auntie Claire para tumakbong senador si Lebiste. Ayun naman kay Auntie Claire, ito na ang gagamitin niyang paraan para tumakbo daw sa pagkasenador. Ay Auntie Claire, maligo-ligo muna, sabi ng mga tao. Tawang-tawa sila dito. Kumuha pa ng alalay yung isang bayad lista na nasa abroad. Yan yung mga komento, mga kababayan ko. Yung isang bayad lista na meme vlogger. Yung nasa abroad, sa Canada, iyata ito. Tatakbo daw na senador si Auntie Claire. Iyan daw ang hiling ng taong bayan. Oy, mahiya-hiya kayo.
Maligo muna kayo. Bago nyo sabihin si Auntie Claire, gusto ng taong bayan na manalo. Maligo-ligo kayo. Kahit barangay tanod, di yan mananalo. Kahit ba asosasyon, hindi mananalo yan si Auntie Claire. Parang Trillanes yan. Mang bubudol, yan yung sinasabi ng tao ha, hindi ako ha. Yan po ang mga komento ng taong bayan. Okay, tuloy pa natin. Paano mang-asar ng mga tangalista dito? Ngayon, binabantayan na ang budget. Wala ng incentive. Kaya yun, walang incentive. Pangalawa, O yan po, kasi bali-balita dati na kada pirma 20 million na tumataginting. Ngayon, malamig ang pirma. Walang suportang kongreso kasi walang insentibo. Walang insentibo di bobo. Tuloy pa natin. alam na ng mga kongresista, nakikita na nila na kahit pipirma sila at makakaabot sa Senado ang impeachment, mananalo at mananalo pa rin si VP Sara dahil sa dami ng mga senador na sumusuporta kay VP Sara. Bago lang Ayan po, kasi nga malapit na kasi ang eleksyon. Binabalanse na po ng mga senador, ng mga congressman, kung ano po ang magandang tayaan. Ganyan po sa politika. Pag nakikita na itong barko ni BBM ay palubog na, unti-unti nang naglilipatan dito sa barko ng kapitan, si Sara, lumilipat na dito. Itong barko ni BBM palubog na. Wala na silang mahihita. Wala na silang papakinabangin. Ibig sabihin, yung kanin po, malamig na. Kasi nga, binabantayan ng budget Wala nang insentibo. Wala nang insentibo, di bobo. Mga kababayan ko, yan po ang sabi ni General Macañas. Kasi, totoo naman kasi na itong pirma nung 19 Congress, malaking pera ang natanggap. Yan po ang sinasabi ng taong bayan. Yan ang sinasabi ni General Macañas. Tangalista, bobolista, kumusta na kayo? Solid pa din? Solid North? Kakahiya kayo. Yan po ang sabi ng mga komento hindi ako Sabihin nyo ako nagsasabi, mga komento. Tuloy natin. nagsalita si Senator Erwin Gatchalian. Nasa majority ito Sabi niya, dumadami ang mga mambabatas, both houses of Congress, na sumusuporta kay VP Sara dahil sa talamak na korupsyon na nangyayari sa Marcos Jr. administration. Sabi ni Ronald Llamas, malabo na ang impeachment ni VP Sara dahil sa napakababang ratings na ngayon ni PBBM. Nagsimula na yung tinatawag na lame duck president. Ayan po mga kababayan, ang sinasabi ng mga komento dito. Magbasa tayo ng ilang komento. No other than Tumpak Kasir. Salamat daw Wonders Philippines at General Macañas. Tama si Gringo. Duterte pa rin ako. Duterte, God bless, makakauwi na. Promise. Yehey. Yari na ang mga bangagista dito. Duterte kami. Maging president. Mabuhay ka. Totoo yan, brand of Duterte. Leadership ang kailangan ng taong bayan. Layas na iyan mga kurakot o makulong sila. Si VP Sara ang mamuno sa bayan ko. Alaka. Okay po. Kung umabot ka sa bidyong ito, maaaring i-komento mo kung taga saan ka. Okay? Sabihin mo nung reaction mo dito. Okay? Salamat po sa inyong lahat. Ako si The Wonders Philippines for transparency, for a better democracy.
Ipag-pray po natin na si PRRD ay uuwi na ng Davao. Pag umuwi si Tatay Digong, pupuntahan ko siya kahit hanggang harapan lang ng bahay. Magpipicture ako doon. Promise, mga kababayan, solid tayo. Talagang pinagpipray po natin na makauwi si Tatay Digong, matagal na po. Talagang, for my point of view, isa po ako sa mga lumuha nung dinakip si Tatay Digong. Masakit na masakit talagang loob ko dyan. Pwede naman ikulong dito sa Pilipinas. Bakit sa ICC pa? Okay? Salamat po.